Aba, nako naabala natin ang butihing sekretary po ng DPWH, Secretary Vince Dizon, Sec Vince. Kayo po napapanood sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila at live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen Maya Pabak po, Sec. Maya Pabak po, Jen. Good morning po. Kamusta po kayo? Parang malungkot ang boses nyo, Sec Vince. Hindi po, medyo pausyang. Pausyang po ng konti-pasensya na po. Alam ko, hindi, normal nyo naman yung pause, di ba? Parang yung singer na ano. Oho. Hindi na ho bumalik ang boses. Anyway, marami yung nakapansin, Sec Vince, nitong bumuhos ang ulan, parang tama ba, hindi gaanong binaha yung Araneta Avenue na yan, at saka ano ba ginawa natin bago ho itong mga nakalipas na araw, Sec? Unang-una ho, itong nakaraang ilang buwan po, talagang ilang buwan ho pala, sige. Tutukan po sa ating ni Pangulong BBM itong mga flood control na proyekto natin sa iba't ibang mga syudad sa bansa, lalo na dito sa Metro Manila. Isa po kasi sa pinakagrabing binabaha itong G. Araneta. Opo. So, meron po tayong ginawang tatlong bagay dyan sa area na yan. Unang-una, pinagaki po natin yung mga drainage. Ngayon, times 3 na po yung drainage dyan sa area ng G. Araneta. Lagi po talagang binabaha. Ito yung in between Quezon Avenue tsaka ng E. Rodriguez. Pinagaki po natin yung drainage dyan. Natapos po tayo nitong nakaraang linggo. At binisita nga po ni Pangulong BBM yan nung nakaraang linggo, no? Opo. So, inomonitor pa po natin, pero aparte po dyan, nag-dredging din po tayo sa San Juan River, tsaka naglagay po tayo ng 2 mobile pump dyan po sa paglabas ng San Juan River. So, hopefully po, itong tatlong bagay nito, kahit pa paano naman po, maiibsan yung hirap ng mga kababayan natin dyan, no? Opo. Kasi talagang grabe po talaga yung pagbaha dyan. Pero totoo, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-monitor natin, no? At hindi po tayo humihinto sa pagtatrabaho. May plano tayo talagang masigurado na kahit pa paano mabawasan ang pagbaha dyan. May plano tayo maglagay po ng pumping station dyan, Sec? Meron po. Pero in the meantime po, dahil wala nga tayong pondo ngayong mobile 2026, mobile muna. So, nandun na po yung 2 mobile pump natin dyan. Ready na po. So, pagka bumuhos po talaga ang ulan, meron tayong hihigop palabas ng San Juan River ng mabilis. Kaya ang goal talaga natin is hindi lang maibsan yung baha, kundi hindi natatagal yung tubig baha dyan. Kasi minsan, nung mga nakaraang taon, araw ang binibilang bago bumaba yung baha dyan. No? So, talagang tulong-tulong po tayo kasama ng Quezon City Local Government para talagang maibsan yung pagbaha dyan sa G. Araneta. Kami po sa media at mga reporter, yan ang lagi kino-cover namin kapag may ganito pangyayari. Yun, grabe po yan. Markado na po sa amin yan sa part ng media. Opo. Anyway, Sec, so tuloy-tuloy po tayo pati sa ibang mga lugar, no? Pinipilit po natin kahit limitado ang pondo ngayong taon, naman wala tayong flood control budget ngayong 2026. Opo. Lahat po ng pwedeng gawin natin, gagawin natin. Sec, puntahan ko lang po itong nangyari dyan sa Angeles. Bagamat ito'y pribado, pwede pa itong imbestigahan ng DPWH? Opo, ito po iniimbestigahan na natin kasama ng City Government of Angeles, kasama ni Mayor John Gasatin. Opo. Pero ngayon po ang priority talaga natin is masalba yung mga na naipit dyan sa pagguho ng building na yan, no? Opo. As of now po, out of dun sa 40 na naapekto ang mga tao, 26 na po yung na-rescue simula nung isang gabi. Ngayon po, parang 18 pa po yung missing. Dalawa na po ang nakuha po na kahapon, kaninang madaling araw. So yung missing na yon, mataas po ang posibilidad na nandun sila sa ilalim ng building na guho? Opo ito po kasi nasa baba sila, 9 floors po yan, no? Ito po mostly yung mga trabahador na naiwan, no, na hindi umuwi. Opo. Na naiwan. Kasi alam niyo naman na madaling araw nangyari ito, mga 2:30 a.m. po nangyari ito nung
nung linggo ng madaling araw. Opo. So talagang double time po yung mga rescuers ng BSP at ng city government. Kasama na rin, tumulong na rin po ang MMDA dyan. So ngayon double time po tayo sa pag-recover, pero napaka-unstable po kasi nung site, dahil hindi pa nga ito tapos na building, Opo. ongoing pa yung construction ito. So very unstable po, kaya marami dyan minamano-mano, pero nandyan na rin po yung mga heavy equipment natin sa DPWH Opo. na nagtatrabaho na rin po dyan since kaninang madaling araw. Hating gabi hanggang madaling araw. Sek, pasensya na kayo, may tanong ko lang ito. Ano mga posibleng kapabayaan ang tinitignan natin dito? Hindi pa po natin masasabi, Opo. Kuya Jen, pero syempre ongoing construction kasi ito so Opo. hindi dapat nangyayari yan, so medyo iimbestigahan natin yung kapabayaan na ginawa nung may-ari at saka nung private na kontratista. Kasi Kasi parang hindi dapat nangyayari ito na ongoing na nagkakaganyan. 2020, ngayon na po, 6 na taon na nakalipas, parang ang tagal ng construction, Sek. Matagal na ho ito. Actually, 2023 daw po ang sabi sa akin Ganun ho ba? ni Mayor John Gasatin. 2023 daw po. Pero matagal na rin yun. 3 taon na yan. Tsaka sa part sana ng mga building officials, di ba, usually yan mayroon hong regular na inspection, di ba, para makita po yung integridad Tama na po. ginagawang gusali. Tama po. Oho. Tama po yan. So, iniimbestigahan po natin yan. So, kasama na rin po ang DPWH sa Oho. iimbestiga nito. Pero, talagang ang priority natin ngayon, talagang matulungan natin at ma-serve up natin kung meron pang mga kababayan natin na talagang buhay pa sa ilalim nitong napakabigat na strukturang dumagsa sa kanila. 9 stories po yan. 9 floors po yung bumagsak nitong Sunday early morning. Opo. Yan ang Kaya ating, tuloy-tuloy lang po tayo dyan, Kuya Jen. yan po ang ating priority ngayon. Anyway, Sek Vince, ayaw kitang gano'ng abalahin at magiging busy ka. Ano lang mga good news nating ibabahagi sa ating mga kababayan sa part po ng DPWH, Sek Vince? Tayo naman po, tuloy-tuloy lang po sa ating mga pagtatapos nitong mga nakita nating mga nakatenggang mga proyekto. Alam mo, yun naman ang priority binigay sa atin ng Pangulo na Opo. yung mga unfinished, ang daming nakatenga all over the country yan, Kuya Jen. So, pinipilit natin ngayon na once and for all, tapusin na natin itong mga to kasi talaga pong kawawa na itong mga kababayan natin. Last week lang po, nandito ako sa Arayat. Opo. Yung pong nakatenga nating tulay dito sa San Agustin, dito sa Arayat, pinipilit nating matapos na. After 8 years, can you imagine, Kuya Jen, 8 years nakatenga Grabe, itong tulay na to, tapos dinadaan-daanan yan na hindi natatapos. So, pipilitin na po nating matapos yan ngayong taon. Akala ko nga po, Sek Vince, obra maestra kaya matagal. Yun nga, nakakainis talaga, Kuya Jen, na itong mga dapat simpleng mga tulay, mga kalye, mga bypass road, hindi matapos-tapos ng itong mga ahensyang to. So, kailangan talagang tutukan at matapos na para sa mga kababayan natin. Sek Vince, magandang umaga. Dakal na salamat po. Magandang salamat po, Kuya Jen. Iingat ko po. God bless po. Thank you po. Secretary Vince Dizon, ayaw natin ganong abalahin at busy po sila ngayong umagang ito. Ang Secretary po ng Department of Public Works and Highways.